depositor ng Bangko Filipino makaraang hindi magbukas ang ilang sangay nito ngayong araw. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Kamya sa Quezon City. Susan. Mel, hindi nagbukas ngayon ang sangay ng Bangko Filipino dito sa Camias, Quezon City. At ito'y labis na ikinabigla ng mga depositor dahil kahapon lang daw ay bukas ang bangko. May mga naabutan kaming depositor ng Bangko Filipino sa labas ng branch nito sa Camias, pero nakapadlock ang pinto. Tumatawag ako sa telephone, walang sumasagot. Tapos, kumabog na yung dibdib ko, sinadya ko na rito. Pagdating ko dito, sarado na. Bukas ang ATM, pero nang may magtangka mag-withdraw, wala namang na-withdraw. Lumabas naman yung card pero walang lumabas na pera. Sarado rin ang sangay sa Roosevelt Avenue, Quezon City, ni walang bantay o gwardya. Ayon sa mga nagtitinda sa paligid ng Bangko Filipino, hindi nagbukas ang bangko ngayong araw. Kahapon bukas po siya. Ngayon lang po nagsara. Dati raw ay dumarating ang security guard alas 8:30 ng umaga, pero ngayong araw, wala raw dumating na empleyado ng bangko. Usually 8:30 sa umaga binubuksan na ng mga sikyo yung bakal na pintuan. Yung mga empleyado naman mga 8:45 dahil 9 ang ano nila business hour. Kanina paglabas namin mag-alas 9 na, walang sikyo, nakakandado, hanggang ngayon na. Sa labas, may nakapaskil na notice, pirmado ni Bangko Filipino Executive Vice President Maxi Abad. Nakasaad na meron daw well-orchestrated smear campaign laban sa bangko, kaya nagkakaroon ng di pangkaraniwang financial panic. Pinalalabas pa raw na sa Bangko Sentral galing ang mali at malisyosong impormasyon. Upang maproteksyonan ang mga depositor nito, hinihingi ng bangko sa BSP na itanggi ang mga mapanirang balita upang mapigilan ang malawakang withdrawal ng pera. Humihingi rin ito ng emergency loan assistance. Tinitiyak ng bangko na agad aabisuhan ang mga depositor sa oras na meron ng aksyong ginawa ang BSP. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral na nakatanggap nga sila ng reklamo mula sa mga depositor ng Bangko Filipino mula sa iba-ibang panig ng bansa. Sinulatan na raw nito ang management ng bangko upang hingan ng paliwanag tungkol sa status nito, pero wala itong natatanggap na sagot. Umaasa ang mga depositor ng Bangko Filipino na sa lalong madaling panahon ay malalaman nila ang tunay na kalagayan ng bangko at kung ano ang mangyayari sa kanilang mga deposito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Pinagigting na po ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI ang pagbabantay sa antas ng radiation dito sa Pilipinas. Kasunod po yan ng mga pagsabog sa nuclear power plant sa Japan. Ang sinasabi naman ng Department of Science and Technology, walang banta sa ngayon na umabot dito sa Pilipinas ang anumang radiation mula sa Japan. Nakatutok si Sherian Torres. Hawak ang tinatawag na gamma dose rate meter, sinusukat ng mga taga-Philippine Nuclear Research Institute ang level ng radiation sa hangin sa paligid ng tanggapan nila. Dinalasan na ang pagsukat ng radiation level matapos magkaroon ng mga pagsabog sa nuclear power plant sa Fukushima, Japan. There is no harm in continuing the frequency now, although it is not necessary. Normal ang level ng radiation, kaya naman sinasabi ng Department of Science and Technology na walang banta sa ngayon na umabot dito ang anumang radiation galing sa Japan. Kung meron man, magkaroon pa rin sila ng venting because of high pressure, controlled yun controlled venting na. There would still be some nuclear na ma-release. Pero so localized talaga ito, localized. And it will not have any effect to the Philippines, regardless of wind pattern. The wind direction is towards the east, to the Pacific Ocean, and away from the Philippines. At this moment, we have nothing to worry about. Dahil sa nangyayari ngayon sa Japan, ang dating isang beses lamang sa isang linggo na pag-check ng radiation level ng Philippine Nuclear Research Institute, naging 5 times a day na. Ito raw ay para masiguro na mananatiling normal ang status ng radiation level dito sa ating bansa. Sa pinakahuling abisong natanggap ng mga opisyal mula sa Japanese Embassy, nakasaad daw na kontrolado na ang pagsabog sa reactor sa Fukushima Daiichi Power Plant. Pero kailangan pa rin daw patuloy na i-monitor ang sitwasyon sa naturang planta. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Sa puntong ito, makakausap po natin ang isa sa mga kababayan natin na nasa lungsod ng Tokyo sa Japan pa rin. Magandang gabi po sa inyo, Cesar Santoyo.
Magandang gabi din, Mike. Opo, Mang Cesar, meron pong balita tayo na naka-detect ika nga o nakapulot na rin ang mga radiation level dyan mismo sa Tokyo. Meron na bang inilabas ang gobyerno ng Tokyo na ganyang balita dyan sa inyong mga nandyan sa Tokyo, Mr. Santoyo? Oo, maliwanag yung inilabas kaninang tanghali na ang radiation level ay maaari nang makasama sa katawan. Ganito ang pahayag ng spokesman kaninang umaga. Okay. So, sinabi nila na maaaring makasama sa kalusugan na, sa katawan, makaapekto. Meron ba silang panawagan na manatili kayo sa loob ng tirahan o wag lumabas? O kung anumang klaseng panawagan, meron ba silang inilabas kasama nung anunsyo nila na may radiation na silang nababasa dyan sa Tokyo? Ang panawagan ay ang mga nakatira sa loob ng 20 kilometrong radius ay kailangan ng lumikas at yung mga lagpas dito, huwag nang lalabas ng bahay. 200 kilometro doon po sa... 20 kilometro? Opo. Diyan sa Tokyo? Hindi po. 200 plus kilometer ang Tokyo. Pero doon sa pinanggalingan mismo, doon sa nuclear, sa sinabugan ng planta, yun ang kanilang warning. Pero diyan sa Tokyo, wala pong ganyang klaseng babala o abiso ang gobyerno? Mahirap kasing unawain ang pahayag ng mga Japanese. Dahil ang sinabi nila na ito ay makakasama na sa kalusugan, marami silang sinasabi na hindi naman daw dito sa Tokyo ay maliit lang ang percentage ng radiation. Pero hindi ganun ka daling tanggapin o ganun kadaling paniwalaan ng karamihan. Kasi kung makikita mo nga ngayon dito, ang mga Japanese, ang isang dahilan kung bakit sila nag-iimbak ng maraming pagkain kasi meron silang karanasan ng pagsabog ng atomic bomb noong 1945. At malalim sa kanilang karanasan at sa kanilang kaisipan ang epekto nito. Kaya lahat ay nag-iingat. Habang nagsasalita po kayo, Mr. Santoyo, may video kaming ipinapakita na tapos na yung video, yung nakuha sa loob ng isang supermarket o grocery. Marami pong mga istante, ika nga, wala nang laman. Oo. Ganyan ang karaniwang paningin ngayon. Kahit may mayroong panawagan ng gobyerno na huwag mag-panic buying dahil may sapat naman na supply ng pagkain, pero yung impact ng radiation sa kaisipan ng mga Japanese ay hindi isang biro o hindi napakadaling tanggapin na mangyayari na naman ang nangyari noong 1945. Panguling tanong na po, Mr. Santoyo. Kamusta po ang takbo ng buhay dyan sa Tokyo sa mga sandali ngayon? Yung sa mga kalye, normal ba ang pagninegosyo, mga tindahan, pagpasok ng mga trabaho ng mga tao sa trabaho, pagpasok ng mga bata sa eskwelahan, lalong-lalo na matapos magsabi ang gobyerno na nakabasa o nakadetect na sila ika nga ng radiation dyan sa Tokyo area? Halos sinusubukang magbalik sa normal ang buhay ng mga tao dito, pero nahihirapan. Lahat ay nakikiramdam. Kung hindi man lindol ay pinapakiramdaman o nag-iingat dahilan nga dito sa radiation. Kagaya ngayong alas 6 nung nag-iikot ako dito, isa itong BC District, itong Ueno, halos napakaluwag ng kalye na bihirang nangyayari sa loob ng ika-6 ng gabi na siksikan, ngayon maluwag kang makakalakad. Sige po, Mr. Santoyo, maraming pong salamat sa impormasyon na yan at pinagdarasal po namin kayo at mga kababayan natin at lahat na mga nandyan sa Japan sa mga sandaling ito. Sa ngayon, marami po sa mga Pilipino, yan lang ang may tutulong sa inyo sa ngayon, pero siguro naman po kahit papano makakatulong yan. Magandang gabi po sa inyo dyan, Mr. Santoyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Susunod! Kahit talo sa ikalawang match laban sa bansang Mongolia, Philippine Azkals pasok pa rin sa qualifying round ng AFC Challenge Cup. Azkal na si Phil Young Husband, makakapanayam live. At isang Amerikano kung kumanta parang Pilipino. Santulan mo